Maligayang pagbabalik sa Epic of Time. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang epic period action drama film noong 2003 na pinamagatang The Last Samurai. May mga spoilers sa video na ito, kaya umupo na, mag-relax at sabayan ako sa kwento. Nagsisimula ang kwento sa isang ulap na bundok kung saan may lalaking nagkukwento ng isang alamat kung paano nalikha ang bansang Japan. Sabi sa alamat, may isang Diyos na kumuha ng espada mula sa karagatan at ang 4 na patak mula sa espada ay naging mga isla ng Japan. Ngunit hindi sang-ayon ng lalaki. Anya, ang Japan ay hindi likha ng alamat, kundi ng mga matapang na lalaking handang mamatay para sa kanilang bayan. Isang kalbong lalaki ang nakaupo sa bukid, may hawak na tila rosaryo, tila nananalangin. Sa kanyang pananaw ay may isang lalaking hapon na nakikipaglaban sa isang tigre sa gubat. Bigla siyang dumilat, galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng maikling eksena, lumipat ang kwento sa Amerika. Isang lalaki ang nakaupo habang may tagapagsalita sa entablado na tinatawag siyang isang tunay na bayani ng Amerika, si Captain Nathan Algren. Lahat ay naghihintay sa kanya, ngunit hindi siya tumayo. Galit na lumapit ang announcer at sinabing tanggal na siya. Sawa na sila sa kanyang pag-uugali. Tumayo si Nathan at umakyat sa entablado. Ipinakita niya ang baril na ginamit niya sa pananakop sa kanluran. Ikinuwento niya ang pagbagsak ng kanyang mga kasamahan. Nagpakita siya kung paano ito gumagana, lumikha ng kaguluhan at pinaputok ang baril. Hindi upang saktan, kundi upang gisingin ang katotohanan. Pagkatapos ay iniwan niya ito sa entablado at lumabas. Sa labas, may isang matandang lalaki na palakpak ng palakpak. Kilala ni Nathan ang matanda at nagulat siya na buhay pa ito. Nag-alok ng trabaho ang matanda. Ayaw sabihin kung ano, basta raw ito ay para kay Nathan. Dinala siya sa isang restoran kung saan ipinakilala siya sa isang hapong nagngangalang Okumura na may dalang alok na trabaho. Turuan ang mga sundalong Hapon na lumaban tulad ng mga Amerikano. Nag-alok si Okumura ng $400 bawat buwan. Pero tinawad ito ni Nathan. $500 daw at dagdag pang $500 kung matapos ang trabaho. Nang tanungin ng kolonel kung bakit siya mainit ang ulo, ang sagot ni Nathan, papapatayin ko ang kahit sino para sa $500 pero ikaw libre lang. Naglakbay si Nathan patungong Yokohama, Japan. Doon siya sinalubong ni Graham, isang tagasalin. Habang sila'y nasa biyahe, ipinaliwanag ni Graham na inuupahan ng emperador ang mga eksperto mula sa kanluran, mga arkitekto, inhinyero, at ngayon, mga mandirigma. Dinala nila si Nathan sa palasyo upang makilala ang emperador na nagpasalamat sa kanilang pagtanggap sa tungkulin. Sinimulan ni Nathan ang pagsasanay ng mga sundalong Hapon. Ngunit kapansin-pansin sa kanya ang isang kilalang samurai na si Katsumoto, isang bayani na hindi gumagamit ng baril sa laban. Habang lumalalim ang araw, nagtanong si Nathan kay Graham kung may salin sa Ingles ng librong Hapon tungkol sa mga samurai. Wala pa raw pero ginagawa pa. Sa isang eksena, nagbiro si Nathan na babalatan niya si Graham ng buhay kung hindi niya agad isasalin ang libro. Ngunit habang nagkukwento siya kung paano balatan ang isang tao, binalikan siya ng kanyang alaala. Kung paano nila pinatay ang mga inosenteng katutubong Amerikano, kabilang ang mga babae at bata. Hindi niya naagapan ng patayan. Sa alaala niyang yon, nakita ang kanyang pagdurusa at guilt. Sa muling pagbabalik sa pagsasanay, sinabi ni Nathan na hindi pa handa ang mga sundalo. Ngunit pinilit pa rin silang ipadala ng kolonel para labanan ang mga rebelde ni Katsumoto kahit wala pa silang tamang disiplina at tapang. Nagkaharap sa gubat ang magkabilang panig.
Nang dumating ang mga samurai, nagsimula ang laban. Takot ang mga sundalong Hapon, sabog ang mga bala, at tinakasan sila ng ilan. Mas epektibo ang espada kaysa rifle. Napatumba si Nathan, ngunit patuloy pa rin siyang lumaban kahit sugatan. Namangha si Katsumoto sa tapang ni Nathan, kaya't inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na huwag siyang patayin, bihagin siya. Sa nayon ng mga samurai, inalagaan si Nathan ng isang babaeng si Taka. Habang nagpapagaling, nakita niya kung paano namumuhay ang mga samurai. May disiplina, respeto, at pag-aaral. Nalaman niya na si Taka ay balo. Ang napatay niyang lalaki ay kapatid ni Katsumoto. At sa kabila nito, inalagaan pa rin siya ni Taka. Sa kalaunan, natuto si Nadan ng kultura, wika, at maging ang paggamit ng katana. Sa isang pagtatanghal, may tumambang na mga assassin. Lumaban si Nathan at nailigtas ang isang bata. Sa huli, unti-unti siyang tinuring bilang isa sa kanila. Sa isang tagpo, sinabi ni Katsumoto na kung gugustuhin ng emperador ang kanyang kamatayan, dapat niya itong sabihin. Ipinahiwatig na ang tunay na kalaban ay si Okumura, hindi ang emperador. Ipinatawag si Katsumoto sa Tokyo, ngunit pinigilang magdala ng espada. Tumanggi siya. Sa halip, binigyan siya ng isang blade upang mag-seppuku, ritual na pagpapakamatay. Samantala, binayaran si Nathan upang umalis, pero inambush siya. Lumaban siya bilang isang ganap na mandirigma. Bumalik siya upang iligtas si Katsumoto. Habang tumatakas sila, pinatay ang anak ni Katsumoto. Malungkot ngunit tanggap ni Katsumoto ang sakripisyo. Nagbalik sila sa nayon upang maghanda sa huling labanan. Isinuot ni Nathan ang pulang armor ng yumaong asawa ni Taka. Naghalikan sila. Isang saglit ng katahimikan bago ang giyera. Dumating ang labanan. Maraming sundalo ang kalaban. May mga kanyon at baril. Pinatibay ng samurai ang loob nila. Ginamit nila ang taktika, hayaan ang kalaban na lumapit bago sila umatake. Isa itong madugong labanan. Sa huli, kakaunti na lang ang samurai. Sugatan si Katsumoto. Tinulungan siya ni Nathan upang isagawa ang seppuku sa ilalim ng bulaklak ng sakura. Nagluhod ang mga sundalo bilang respeto sa kanyang kamatayan. Dinala ni Nathan ang espada ni Katsumoto sa emperador. Habang pumipirma ng kasunduan sa mga Amerikano, inabala niya ang seremonya. Inalok niya ang espada. Sinabi ni Okumura na kalaban si Nathan, ngunit sinabi ni Nathan na tatanggapin niya ang kamatayan kung iyon ang hatol ng emperador. Kinuha ng emperador ang espada. Tiningnan ito, at sa galit, kinansela ang kasunduan. Inutusan niya si Okumura na itigil na ang kanyang kahibangan. Natapos ang kwento sa salaysay kung ano ang nangyari kay Nathan. May nagsasabing namatay siya sa kanyang mga sugat. May nagsasabing bumalik siya sa Amerika. Ngunit ang totoo, bumalik siya sa nayon. Kay Taka.